Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:04 na po na umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Abby Valdez mula naman sa Dallas, Texas, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Morning sa iyo, Abby. Magandang umaga. At sama yung sinabi ni amigo Sherwin na talagang kailangan natin yung mga paghahanda kasi dito sa kinalalagyan natin, walang ulan. Pero sa ibang parte ng ating bansa ay talaga naman po magkakaroon ng problema. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung maglalabas ng panibagong certification ang Kamara para patunayang interesado pa rin ang 20th Congress na ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Bel Zamora, may pangamba ang ilan na kapag naglabas ng bagong certification, baka ito ituring na bagong reklamo na lalabag sa one-year ban ng saligang batas. Git naman ng Kamara at ilang kongresista, may certification man o wala, dapat magpatuloy ang paglilitis sa Senado dahil natapos na ang mababang kapulungan ang mandato nito. Handa rin ay ilang mambabatas gaya nina Representative J.C. Abalos at Representative Antonio Tino na suportahan ang proseso kung ito ay alinsunod sa konstitusyon. We haven't decided on whether to issue that. Maybe yung iba kasi sinasabi na pag nag-issue yung 20th Congress, then it will make it appear that it's an impeachment case filed in a different Congress, and therefore it bans it violates the one-year ban. Yung ganun po. Pinag-uusapan po namin yan. Hataw Balita ngayon. Naghain ng kani-kanyang mga prioridad na panukalang batas sa mga senador sa unang araw ng 20th Congress. Unang nagsumite si Senator Loren Legarda ng kanyang 10 prioridad na panukala, kabilang ang One Tablet, One Student Act. Sinundan siya ni Senate President Cheese Escudero na ipinapanukala ang pagbabasura sa bank secrecy para sa mga opisyal ng pamahalaan. Kabilang sa mga panukala ni Senator Jinggoy Estrada ang buwan ng ayuda para sa senior citizens at mga hakbang para sa disaster resilience, habang isinusulong naman ni Senator Robin Padilla ang divorce, medical cannabis at minimum wage hike. Naghain din ng kanyang priority bill si Senator Joel Villanueva na layong wakasan ng endo at ipagbawal ang online gambling. Binibigyan diin ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang panukalang batas ang muling pagrepaso sa rice tarification law at pagpapadali sa proseso ng pagkuha ng ayuda. Kasama rin sa mga naghain ng kanilang pangunahing panukala sina Senators Bongo, Tito Soto at Bam Aquino na nakatuon sa mga issue ng edukasyon, social welfare, wage hike, disaster preparedness at laban sa fake news. Hataw Balita ngayon. Bukas ang senador sa mga panukala at panawagang buksan sa publiko ang BICAM budget deliberations. Isa rin ito sa mga unang panukalang batas na ihain sa unang araw ng Senado sa ilalim ng 20th Congress. Si Senator Vicente Tito Soto III sinabing definitely in favor kaugnay ng panawagan na isa publiko ang BICAM ng budget deliberations. Ayon naman kay Senator Riza Hontiveros, budget debates pa rin noong 2024 hanggang sa 2025 budget ang ipinanawagan na niya.
Partikular na ang pagbubukas sa media at sa publiko ang buong proseso ng budget making hanggang sa BICAM. Binigyan din naman ni Senator Joel Villanueva na noon pa man ay hangad na nila na magkaroon ng transparency sa deliberasyon kaugnay ng panukalang budget. So in this case, dahil sa hindi magandang mga nabalitaan namin, that we have yet to prove na nangyari in the 2025 budget, we will make sure and we will suggest that the Bicameral Conference Committee be open to the public for scrutiny at talagang full transparency. Aasahan ko na sometime within the 20th Congress ay gawin na namin iyon para din mas makalahok yung ating publiko at yung mga advocates sa ating publiko dun sa efforts namin sa loob ng Senado gawing mas transparent yung budget making process. Hataw Balita ngayon. May kinalaman sa dagdag sahod at pagsusulong sa kapakanan ng mga manggagawang karamihan inihaing bill sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kahapon opisyal ng unang araw ng mga inihalal na kongresista sa posisyon kung saan dinagsa ng paghahain ng panukalang batas ang Kamara. Bawat isang kongresista limitado sa 10 panukalang batas ang maaaring ihain. Samantala mayroon ding mga naghain ng mga panukala para isulong ang kapakanan ng sektor ng mga may hirap gayon din ng mga estudyante at mga guro. Una, yung nakabubuhay na sahod na 1,200 pesos a day. Ito yung kailangan ng isang pamilya para mabuhay ng disente. We support all measures na mag-i-increase ng sahod ng mga manggagawa. Pero primary na tinutuntungan ng Kamanggagawa Party List is to repeal first yung RA 6727 para magkaroon muna ng uniform na wage floor. Tayo po ay nag-file ng bill para magbigay ng allowance sa lahat ng mga estudyante. Hataw Balita ngayon. Inaprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region na magiging epektibo simula sa July 18 ngayong taon. Ngunit ayon sa labor groups at kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, insulto at barya lamang ito kumpara sa 200 legislated wage increase na hinihingi ng mga manggagawa. Iginiit ni San Fernando ang pagbuwag sa regional wage system at muling isinusulong ang national minimum wage, pagbabawal sa contractualization at mandatory leave benefits. Samantala, tiniyak naman ng Department of Labor and Employment at Kamara na isusulong pa rin ang konsultasyon at panibagong wage hike proposals sa iba't ibang rehiyon ngayong taon. Hataw Balita ngayon. Inihahanda na ng kampo ni Senator Risa Ontiveros ang kaso na isasampal laban kay Michael Maurilio alias Rene. Kaugnay ng paratang nito na binayaran siya ng senadora para baliktarin ang pahayag at idawit sa kaso sina dating Presidente Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ayon sa senadora, maaaring biktima lang din si Maurilio pero kailangan pa rin itong managot sa pagsisinungaling ngayon. Dagdag ng senadora, maaaring binayaran si Maurilio ng KOJC dahil tinatakot na rin anya siya ng religious group dati. Ito'y dahil nagsumbong rin si Maurilio na kinukumbinsi at hinaharas siya ng mga kakilalang KOJC member na bawiin ang kanyang pahayag kapalit ng malaking pera, pagtatago sa kanya at pagbibigay ng magaling na abogado. Finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules sa NBI, kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And we will give you the final details before or on the day that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahanda na rin po kami ng mga criminal complaints. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Justice Secretary
Jesus Crispin Remulla na magsusumite siya ng aplikasyon sa Judicial and Bar Council para sa posisyong ombudsman bago matapos ang linggo. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na pagre-retiro ni Ombudsman Samuel Martires sa July 27, 2025 matapos ang kanyang 7 taong termino. Ayon kay Remulla, hindi hadlang sa kanyang aplikasyon ang reklamong inihain ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tiwala siyang patas itong i-evaluate ng JBC. Bagamat wala pa siyang detalyeng ibinabahagi hinggil sa mga plano sakaling maupo bilang ombudsman, tiniyak niyang maayos ang kalagayan ng DOJ sakaling siya ay umalis. Hataw Balita ngayon. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang Pilipinas at Lithuania upang palakasin ang kooperasyon sa defense, cyber security at maritime security. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., mahalagang ipaglaban ang maliliit na bansang umiiral na international law at pigilan ng anumang tangkang baluktutin ito ng mga makapangyarihang estado. Binanggit naman ni Lithuania Defense Minister Dovile Sakaliene ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga bansang demokratiko laban sa mga authoritarian powers tulad ng Russia at China. Napag-usapan din sa pulong ang banta ng shadow fleets, disinformation at pangangailangang palakasin ng depensa at paggamit ng makabagong teknolohiya. First is the importance of maintaining and stressing the rule of law in the international sphere, particularly a rules-based global order. And our maritime security, which is based on fundamental principles of international law. Secondly, it's the need to resist any unilateral attempts to reword or re-engineer maritime law and the international order to the benefit of new powers that want to dominate the world and to the detriment of smaller nations. And one of the topics of common interest is maritime security, including challenges related to shadow fleets, Russian and Chinese, that are operating in your waters and in our waters, as I said, applying very similar approaches. And protection of our critical underwater infrastructure is a similar concern of ours. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP kung parte ng floating Cebu na na-recover sa karagatan ang nakuhang 700 million pesos na halaga ng droga sa Plaridel, Bulacan noong Sabado. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Group o PDEG Director, Police Brigadier General Edwin Quilates, ang packaging ng mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamot sa naging buy-bust operation ng PDEG, isang Chinese at isang tauhan nito na Pilipino ang nahuli ng mga otoridad. Ang mga suspect ay sinampahan ang kasong paglabag sa Section 5, Selling at Section 11, Possession ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yes, may mga kahilin tulad yung description ng binuksan natin. Actually, sabi ng mga investigador natin who were conducting the inventory, ay basa pa yung bag basa din, then yung packaging basa. So 4 na layers yung cover nung tea bag. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda ang sistema ng pamahalaan para tulungan ang mga magsasaka sakaling tumama ang mga malalakas na bagyo sa bansa. Bukod sa mas pinalaking insurance sa mga masisirang pananim dulot ng kalamidad, handa ring magbigay ng subsidiya ang gobyerno sa mga magsasaka. Samantala, kahapon nag-turnover ang Pangulo ng 16 na mobile soil laboratory na ikakalat sa iba't ibang rehiyon. Malaki ang maitutulong nito upang mabawasan ang gastos ng mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. Kung maulit ang El Nino,
At maunit yung sunod-sunod na bagyo na kung maalala nyo, 6 na bagyo yun na wala pang isang buwan, 6 na bagyo ang tumama rito sa Pilipinas. Handa na ngayon tayo dahil alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin. Nailagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA at sa hanggang sa local level ay handa na tayo. Alam na namin yung aming kailangan gawin. Inayos na namin ang sistema para hindi naman masyadong mahirapan ang mga farmer natin. Hataw Balita ngayon. Patuloy sa naghahanap ng mga paraan ang Department of Energy para maging independent at stable ang supply ng langis sa bansa. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, nagsasagawa ng exploration ang ahensya sa potensyal na pwedeng pagkunan ng sariling langis sa ating teritoryo. Ngunit maaari pa itong abutin ng 15 taon. 5 taon dito ay para sa paghahanap ng lugar na may makukuhang langis. Karagdagang 5 taon para sa drilling and development. Ang 5 taon pa para naman sa aktual na produksyon. Pinag-aaralan niya na mapagkunan ng langis ang bahagi ng karagatan ng Mindanao na nakaharap naman sa bansang Malaysia at Indonesia. Ay kay Director Abad, kung ang ibang bansa ay nakakakuha na ng langis sa kanilang teritoryo, maaaring makakuha rin tayo. You're looking at 10 to 15 years bago magkaroon ng actual production from exploration, discovery, development. So, with the same geological age nung area, hindi malayo na makahanap din tayo ng ganong mga resources, oil and gas, dito sa side naman natin. Hataw Balita ngayon. Tinututukan na ng Department of Education ang pagsasaayos ng Senior High School Program sa pamamagitan ng Enhanced Senior High School Work Immersion Program na layong gawing mas handa sa trabaho ang mga estudyante. 14 na paaralan sa buong bansa, kabilang ang ilang nasa National Capital Region, Calabar Zone at ibang rehiyon ang napiling pilot schools para sa bagong programa na magtatagal ng 420 hanggang 640 na oras ng immersion, higit na mas mahaba kaysa sa dating 80 oras. Ayon sa DepEd, layo nitong tugunan ang kakulangan sa karanasan ng mga senior high school graduates na siyang dahilan kung bakit hindi sila madaling matanggap sa trabaho batay sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies. Magsisimula ang implementasyon ng programang ito sa school year 2025 to 2026 at magtatagal hanggang school year 2026 to 2027, katuwang ang mga partner mula sa pribadong sektor. There are two things. One is, of course, the enhancement of the technical skills ng mga bata pagdating sa workplace. The application of theories they learn in school to practice at the workplace. And second, of course, is yung strengthened commitment and collaboration between and among the stakeholders outside and inside the school. Hataw Balita ngayon. Hindi pa natuloy ang nakatakdang testing ng pag-angat ng Navigational Gates sa Flood Control Project sa Navotas City. Matapos mabigong pumasa sa quality check ay sinagawang underwater welding. Ayon kay Mayor John Ray Tiangco, maselan ang proseso ng welding sa ilalim ng tubig, lalo na't dumadaan dito ang mga bangka at barko, kaya kailangan ulitin ang trabaho para matiyak ang tibay at pagiging epektibo nito. Malaking bagay sana kung gumagana na ang gate, lalo't nasira kamakailan ang river wall sa Barangay San Jose na nagdulot ng matinding pagbaha sa gitna ng paparating na ulan at bagyo. Tiniyak naman ng alkalde na nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng Navotas sa shipyard owner na nangakong aayusin ng nasirang pader. Na kailangan pag wala na pong mataas na tide ay makakapagtrabaho na sila at magagawa nila yung bumagsak na pader. Hindi lang yung bumagsak na pader, pati yung may hinang portion yan para maiwasan na nga po itong pangyayari po na to. Papag-comply po natin yan. Kundi, hindi po sila makakuha ng mga nararapat na permit po. Hataw Balita ngayon. Ipinakita ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso ang 2 cash vault na nasa opisina ng alkalde sa City Hall ng Maynila. Ang tanong ni Mayor Isko,
Ano anyang ginagawa ng dalawang malalaking cash vault? Kailan pa niya naging City Treasurer Office o bangko ang opisina ng isang alkalde? Kabilang ito sa mga dinatna ni Mayor Isko sa Municipal Hall mula sa administrasyon ng dati niyang katandem na si former Manila City Mayor Hani Lacuna Pangan. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa na kahapon ang paglilinis ng mga kalsada at paghahakot ng basura sa unang araw ng muling pagupo ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Ayon kay Mayor Isko, bumitaw sa kontrata ang ilang waste management firms dahil sa bayarin umano ng nakaraang administrasyon na umabot na sa 950 million pesos. Kabilang na ang Phil Ecology System Corporation at Metro Waste Solid Waste Management Corporation. Ilalapit niya sa Konseho ng Lungsod na ideklara na ang state of health emergency sa buong Maynila. Talagang sasabog ang Maynila sa baho, sa eyesore, at higit sa lahat, panganib na dulot ng basura sa kalusugan ng ating mamamayan. Hataw Balita ngayon. Ibababa na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 2 ang crisis alert sa Israel simula kahapon dahil sa pagbuti ng sitwasyon sa seguridad sa nasabing bansa. Ayon sa pahayag ng DFA, mula sa voluntary repatriation ay papasok na ito sa restriction phase. Kaugnay nito, inanunsyo rin ng Department of Migrant Workers na inalis na ang deployment ban para sa mga returning OFWs na papunta sa Israel. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Abby Valdez mula sa Dallas, Texas, USA. Isang mahalagang pagpupulong ang formal na binuksan ngayong Lunes sa Seville, Spain, kung saan lumalakas ang panawagan sa mga pinuno ng mundo na muling pag-ibayuhin ang kolektibong pagkilos laban sa kahirapan, krisis sa klima at ang pagtamo ng mga layunin para sa napapanatiling pag-unlad sa 2030. Ito ang humahataw na balita ni Klein Cinca. Binuksan ng United Nations Secretary General Antonio Guterres ang pagpupulong sa pamamagitan ng babala na ang global cooperation ay nasa krisis at numinipis na tiwala habang maraming bansa ang hindi umuusad sa mga itinakdang target ng UN agenda. Mahigit sa 50 pinuno ng bansa ang dumalo sa talakayan, ngunit kapansin-pansin ng pagliban ni US President Donald Trump matapos magdesisyon ang Estados Unidos na hindi suportahan ang multilateral na plano ng aksyon. Sa kanyang talumpati, inilahad ni Guterres ang Sevilla Commitment bilang muling panata ng mga bansa na palakasin ang suporta sa mga umuunlad na ekonomiya sa kabila ng tuloy-tuloy na pagbaba ng tulong mula sa mga mayayamang bansa. As we meet the 2030 Agenda for Sustainable Development, our global promise to transform our world for a better, fairer future is in danger. 2/3 of the Sustainable Development Goals targets are lagging. Achieving them requires an investment of more than $4 trillion a year. But this is not just a crisis of numbers. It's a crisis of people, of families going hungry, of children going unvaccinated, of girls forced to drop out of school. And we are here in Sevilla to change course, to repair and rev up the engine of development, to accelerate investment at the scale and speed required, and to restore a measure of fairness and justice for all. Ayon kay Guterres, 2 ng mga target sa Sustainable Development Goals ang hindi pa naaabot. Kailangan umano ng mahigit $4 na trilyong taon-taon upang maibalik sa tamang landas ang mga programa. Kasama sa kanyang mga panukala ang reforma para sa mas makatarungang sistema ng credit rating, epektibong koleksyon ng buwis at pagtatatag ng global na rehistro ng utang. Layunin dito ang mas mababang interes sa pag-utang para sa mga bansang lubhang nangangailangan at upang maiwasan ang panibagong krisis sa utang.
Klein Singka humahataw sa balita ngayon. Habang papalapit ang pagtatapos ng 90-day pause sa pagpapatupad ng taripa ng Estados Unidos, naging maigting ang panawagan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese kay US President Donald Trump. Ito ay ang pagpapataw ng zero tariffs sa mga ipinapadalang produkto ng Australia sa US. Ito ang humahataw na balita ni Danny De Lieva. Matatapos na sa July 9, 2025 ang 3 buwang pagpapatigil sa pagpapataw ng 10% baseline tariff rate sa mga inaangkat na produkto ng US sa maraming bansa. Subalit patuloy na isinusulong ni Australia Prime Minister Anthony Albanese na 0% dapat ang ipataw na taripa ni Trump sa mga produktong galing sa Australia sa ilalim ng Australia-United States Free Trade Agreement o AUSFTA na umiiral na simula pa noong January 1, 2005. Kasama sa mga nakatakdang patawan ng hindi bababa sa 10% tariff ang medicine system ng Australia at ang mga industriya ng karne, prutas at media. 25% tariff naman ang ipapataw sa Australian steel at aluminium na posible pang itaas ni Trump hanggang 50%. Samantala, ipinag-utos ni Trump ang pag-aaral sa kasunduan nito sa mga bansang Australia at United Kingdom na tinatawag na AUKUS kung nananatili pa rin itong kaalyado ng America First agenda ng US leader. Mahalaga para kay Prime Minister Albanese ang AUKUS dahil hindi lamang ang 3 bansa ang makikinabang dito, kundi matitiyak din ng kasunduan ang kaligtasan ng Indo-Pacific at buong mundo. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Umapila ang Commerce Ministry ng China sa Ottawa na agad na itama ang pagkakamali nito. Ito ay matapos ipag-utos ng Canadian government na itigil ng Chinese tech giant na Hikvision ang operasyon nito sa bansa dahil sa umano'y banta sa pambansang seguridad. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poriaco. Sa isang online na pahayag, binalaan ng China na handa itong gumamit ng kinakailangang mga hakbang upang ipagtanggol ang lehitimong interes ng mga negosyanteng Chino. Inanunsyo ni Canadian Industry Minister Melanie Joly ang desisyon sa social media at sinabing nagresulta ang security review sa konklusyong nakakasama sa national security ang presensya ng Hikvision sa Canada. Pinatunayan naman ng Chinese Foreign Minister ang kondenasyon at naghain ng formal na protesta. Inaakusahan nito ang Ottawa ng pag-aabuso sa konsepto ng national security at ang di patas na pagtutok sa mga kumpanyang gawa sa China. Sa ngayon, nananawagan ang Beijing sa Canada na magtaguyod ng isang makatarungan at hindi diskriminasyong environment para sa mga Chinese enterprises na nag-ooperate sa labas ng bansa. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hinurong na ng Canada ang kontrobersyal nitong digital services tax sa malalaking tech company ng Estados Unidos tulad ng Meta at Google, bilang hakbang upang ipawalang bisa ang lumalalang tensyon sa kalakalan kasama ang Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Ang desisyon ay dumating ilang araw matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang agarang pagputol sa negosasyon sa trade kasabay ng banta ng bagong taripa bilang ganti sa digital tax ng Canada. Kinumpirma ni Finance Minister François-Philippe Champagne noong Linggo ng gabi na binawi na ang buwis upang mapanatili ang mga trabaho at pasiglahin ang ekonomiya. Ang buwis na sana'y ipapatupad nitong Lunes ay magpapataw ng 3% sa kita mula sa digital services na higit sa 20 milyong dolyar. Ito ay ipinasa sa ilalim ni dating Prime Minister Justin Trudeau pero binatikos ng mga tech firms at trade experts. Matapos ang pag-atras, nagkasundo sina Trump at Prime Minister Mark Carney na muling buksan ang negosasyon at magtakda ng deadline sa Hulyo 21 para sa isang bagong trade deal. Tumaas ang halaga ng Canadian dollar matapos ang balita.
Sa harap ng exports ng Canada na 3 kapat ay nakaasa sa US, kabilang ang langis, sasakyan at mga kalakal, napakahalaga ng negosasyong ito sa ekonomiya ng bansa. Samantala, nagpadala ang US ng mahigit $440 bilyong na produkto at serbisyo sa Canada noong nakaraang taon. Ayon sa Finance Department, kanselado na ang mga bayad sa buwis at maghahain ng batas para tuluyang i-repeal ito. Umaapela naman ang ilang negosyante at politiko na ibasura na ito ng tuluyan upang maiwasan ang ganting hakbang ng Amerika. Erika Luzong, humahataw sa balita ngayon. Inaasahang magpupulong ang Constitutional Court ng Thailand ngayong araw upang desisyonan kung tatanggapin ang petisyon ng mga senador na patalsikin sa pwesto si Thai Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. Ito'y kasunod ng kontrobersya hinggil sa isang leak phone conversation ng Thai leader sa dating pinuno ng Cambodia ni si Hun Sen. Ito ang humahataw na balita ni Arkel Yorca. Nagtipon ang libo-libong mga reliyista sa Victory Monument sa Bangkok nitong Sabado, June 28 sa kabila ng malakas na ulan. Nananawagan ang mga ito na magbitiw na sa pwesto si Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. Ito'y bunsod ng kontrobersyang pakikipag-usap ng punong ministro sa telepono kay Hun Sen na tinawag pa nitong uncle at nang punahin ang isang Thai military commander sa gitna ng tensyon sa border ng Thailand at Cambodia. Sa kabila ng paghingi ng paumanhin ng Thai leader at nilinaw na bahagi lamang iyon ng kanyang negotiation technique, hindi pa rin ito tinanggap ng publiko. Samantala, kinumpirma ni Hun Sen na siya mismo ang nagbahagi ng audio recording sa 80 politiko at isa umano sa mga ito ang nagpakalat sa publiko. Pinost din ni Hun Sen ang buong 17 minutong pag-uusap nila ng Thai leaders sa kanyang Facebook page. Ang insidente ay nag-ugat sa matagal ng tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand na muling sumiklab matapos ang sagupaan sa border noong buwan ng Mayo kung saan napatay ang isang Cambodian soldier. Nakatakdang magpulong ang Constitutional Court ngayong araw upang pag-usapan kung tatanggapin ang petisyon na patalsikin sa pwesto ang punong ministro. Maaaring tumagal ng ilang buwan bago maglabas ang korte ng pinal na desisyon sa nasabing usapan. RK Yorca, humahataw sa balita ngayon. Matinding init ang nararanasan ngayon sa Europa. Nasa 46 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa Spain, habang nakataas naman ang red alert heat warnings sa ilang bahagi ng Portugal, Italia at Croatia. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Patuloy na nakararanas ng matinding init sa malaking bahagi ng Europa kung saan naglabas ng babala sa kalusugan ang mga otoridad sa maraming bansa dahil sa matinding init ng panahon. Pinakaapektado ay ang southern part ng Spain kung saan umabot sa mid-40 degrees Celsius ang temperatura sa Seville at mga karatig na lugar. Ayon sa National Weather Service ng Spain, isang bagong record para sa buwan ng Hunyo ang naitala nitong Sabado, June 28 sa bayan ng El Granado kung saan umabot sa 46 degrees Celsius ang temperatura. Samantala, nakataas ang red alert heat warning sa ilang bahagi ng Portugal, Italia at Croatia. Apektado rin ng matinding init ang mga bansa sa kanlurang Balkans kung saan lumagpas sa 40 degrees Celsius ang temperatura. Inaasahang lalo pang iinit ang panahon hanggang sa kalagitnaan ng linggo maging sa ilang mga bansa sa Europe gaya sa France, Germany, Italy at United Kingdom. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dallas, Texas, USA, ako si Abby Valdez. Magandang araw. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Abby. Samantala, Abby Sherwin, tuloy tayo sa ating
pagkikipagtalamitam ngayon. Ano po? Nandito tayo sa Barangay Veterans Village sa Quezon City kung saan nagsasagawa tayo ng medical mission. Magsasagawa ng medical mission maya-maya. Ano po, mga kasambahay? At ngayong umaga, makakapanayam natin si Ginoong Salvador Charlie Feliciano, ang lupong tagapamayapa dito po sa barangay na ito para alamin ang kahalagahan ng medical mission na ito para doon sa mga residente na narito. Good morning po, Ginoong Charlie. Magandang umaga. Lapit po kayo sa microphone. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, ganda naman ng boses nyo. Ayan, Mr. Ginoong Charlie, diretsahan na tayo. Ano yung mga pangunahing serbisyong medikal na kasalukuyang inaalok? Doon muna tayo doon sa Balagay Health Center ninyo dito. Opo, ang services na ino-offer po ngayon yung number 1, yung dental, no po? Okay. Dito lang po kayo humarap para makita yung kagandahan ng kung gaano kayo kagandang lalaki, Mr. Charlie. O sige. Una-una po sa panahon ngayon, yung magpabunot kayo, napakamahal na ngayon. Dito po si MCGI, libre lahat. Ito pong dental extraction, napakalaking bagay po ito. Lalong-lalo na po sa mga medyo walang ang kabuhayan medyo walang masyadong kinikita. Ayan. Napakalaking bagay po. Then meron pong tinatawag na optical o medical check-up ng mga adults ng mga pedya para sa mga bata at may free medicine pa po. And then meron din pong legal consultation by the lawyers. At meron din pong free haircut, merong free physical therapy. May free food pa. Meron pang pagkain. Saan pa po sila makakakita ng ganyang medical mission na meron pa pong pagkain? Yan. So, alam nyo na po, yung, hindi lang ito ang first time na nangyari dito po. Ito pong medical mission, kasi po last time ang pinakahuli rito yung tinatawag na yung free store. Ayan. Free store po. Ayan, free store. Opo. And then, mayroon din. Yung soft opening po yun. Free store. Opo. Tapos, meron ding food feeding. The feeding program. Feeding program po. Ayan. So, sabihin, this is not the first time. Ito, ulit. Napakaswerte nyo, awat tulong ng Diyos. Ngayon naman, malaman po namin, ano yung kalimitang idinudulog ng mga sakit ng mga residente dito? Sapat ba yung pasilidad o pondo? Speaking of the barangay, ano ba yung mga binibigay na libreng gamot ng barangay? Kasi po yung mga gamot na nanggagaling po sa health center. Mm-hmm. Sumasapat po ba yan? Sumasapat po. But then, unfortunately, medyo may mga kulang-kulang na, na mga gamot. Opo. Unlike dito po sa MCG, ay bukod sa libre nga, ay halos kumpleto po ang pangangailangan. Okay. So understandable naman yan, mga kasambahay na nakikinig at nanonood. May available naman sa barangay, kaya nga lang hindi sumasapat dahil sa dami ng mga nanghihingi, mga kasambahay. At this point, bigyan natin ng pagkakataon si Amigo Sherwin. May mga dagdag na katanungan. Amigo Sherwin, magandang umaga sa inyo po. Yes, good morning po. Ang tanong po natin sa ating pong lupon tagapamayapan na si Mr. Salvador. Ayan. Paano ho ba tinutugunan ng barangay ang pangangailangan po ng mga residente pagdating po sa medical? Ay, mostly po nagre-rely kami sa health center po namin. Alam po, sa daming hanap po ng mga lumalapit at mingi ng tulong, minsan po talagang hindi nakakayanan o hindi sapat yung mga medicines na available. Yun po ang aming isang kakulangan dito sa aming barangay. Kaya nga po napakalaking bagay pag nalaman nilang MCGI, meron nyo po pati pagkain libre. Lahat po ay libre, kaya sila tuwang-tuwa at nagagalak. Na pag nalaman nilang ang MCGI ang meron pong tinatawag na medical mission, nagagalak po talaga ang mga tao. Ayan, sige, salamat po at back to you, Annie.
Maraming salamat, Amigo Sherwin. Alam mo, habang pinapanood kita, habang ini-explain mo, talagang ramdam namin na yung kasiyahan. Ngayong umaga, na narito po, kahit na medyo masungit-sungit yung panahon a while ago. Pero ngayon, mukhang hindi na umuulan dito po. Ano yung panawagan nyo dito sa mga residente ninyo po? Para dito sa medical missions na ito, baka mayroon kang panawagan na yung mga hindi po nakakaalam pa, baka gusto nyo ipanawagan sa kanila na pwede sila magpunta ngayong umagang ito. Ito po yung panawagan po dito na ginawa ko nga po, siguro po mga 3 days kung gumawa ng panawagan, ng public address po ako dito po sa aming dito po sa Muñoz Market, sa Walter Mart, dito po sa Block 17, at meron po kasi kaming public address dito sa barangay, kaya siguro po 2 to 3 times ina-announce ko po yan para po ma-inform ang mga tao po rito sa Project 7 na may gaganaping medical mission po. Yan. Ano pang mensahe niyo po? Baka may mensahe pa kayo. Go ahead po. Dagdagan nyo na. Mayroon kayong ilang seconds pa. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon at kay Kuya Daniel Rason na ito pong ginaganap na medical mission ngayon ay napakalaking bagay. Okay. Maraming salamat po sa inyo Maraming salamat po, Ginoong Salvador Charlie Feliciano, ang lupong tagapamayapan ng Barangay Veterans Village, Quezon City. Doon sa ating mga kababayan na malapit dito. Ayan, ongoing po itong mga kasambahay, naghahanda na sila maya-maya ng konti. At pwede nyo po itong puntahan at pwede nyo po itong i-avail. Maraming salamat po at magandang umaga. Ganun din po sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Naupo na si Pam Baricuatro bilang bagong gobernadora sa probinsya ng Cebu. Sa unang araw ng panunungkulan ay agad niyang pinulong ang department heads at pumirma sa ilang executive order sa ilalim ng kanyang administrasyon. Si Gladys Tuabi humahataw. Nagsimula na ang panibagong yugto sa probinsya ng Cebu sa opisyal na pag-upo ng tinaguriang People's Governor at ikatlong babaeng gobernador ng lalawigan na si Pam Baricuatro. Sa unang araw sa pwesto, 12 executive orders agad ang nilagdaan, patunay sa kanyang mabilisang aksyon para sa mga prioridad ng kanyang termino. Isa sa mga ito ang agarang pagpapalabas ng pondo para sa mga medikal na pangangailangan upang mapalakas ang kapasidad at serbisyo ng mga ospital sa buong lalawigan. Because this capital must no longer be a palace of privilege. It must become a home for the people. A government for the people, by the people, and with the people. Nakipagpulong din si Baricuatro sa mga department head upang pag-usapan ang direksyon ng kanyang pamumuno. Dungang taong tanan, we will build a Cebu that leaves no one behind. We will be a Cebu that empowers communities, protects our environment, support the youth, and open opportunities for everyone. We are building not just a new administration, we are rebuilding trust in government. Sa pagtatapos ng unang araw ng kanyang panunungkulan, isang Thanksgiving night celebration ang isinagawa bilang pasasalamat sa bagong kabanata ng lalawigan. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Isinagawa ang live fire exercise ng Philippine United States Armies bilang bahagi ng Sabak 2025 sa Laur, Nueva Ecija. Layunin ang pagsasanay na mapahusay ang interoperability at kasanayan ng mga sundalo sa tactical at synchronized ang mga kinetic effect sa isang kontroladong kapaligiran. Si Danny Munar humahataw.
4 na high mobility rocket system o HIMARS ang idinemo ng mga sundalong Amerikano sa bayan ng Laur sa Nueva Ecija kahapon, June 30. Bahagi ito ng balikatan exercise o Sabak 2025 sa pagitan ng Philippine Army at United States Army na pinamagatang Operation Lightning Strike. 21 blank ammunition ang pinakawalan at pinaputok mula sa firing site hanggang sa impact area sa bulumuduking bahagi ng Military Reservation Area na may layong higit 10 kilometro. What we'd like to do with the HIMARS is, again, with strengthening the partnership, we're going to continue to do exercises together with the Philippine Army. So we have other exercises this year, and going into next year, we're already planning. We're constantly looking at how we can make our exercises and our live fires more complex to be ready in a lethal way. And so the exercises that we're planning right now with the Philippine Army are going to introduce further elements of training together with the artillery regiment, and we're also going to bring additional different forms of ammunition. Layunin ng pagsasanay na mapahusay ang interoperability at kasanayan sa tactical at isynchronize ang mga kinetic effects sa isang kontroladong kapaligiran at mag-ambag sa pagbuo ng mga diskarte sa suporta sa sunog habang pinalalakas ang pakikipagtulungan sa Philippine Army sa pamamagitan ng Subject Matter Experts Exchange o SWE. This strengthens fire support capabilities and operational synchronization, and ultimately enhances your artillery regiment to ably respond swiftly across diverse operational settings. The culmination of this is a series of subject matter expert exchange, and we would like to thank everyone, those involved, for their dedication, enthusiasm, and teamwork. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Nasunog ang ilang istruktura sa Puerto Princesa City kahapon. Kabilang sa mga nasunog ang isang daycare center. Si Alan Manansala, humahataw. Tinupok ng apoy ang 4 na residential houses, isang tindahan at daycare center sa Purok, Honda Bay, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City sa Palawan kahapon, June 30. Sa inisyal na ulat mula sa Bureau of Fire Protection o BFP Puerto Princesa, wala namang nasaktan sa insidente. Umakyat ito sa unang alarma subalit mabilis na kumalat ang apoy. Idineklara ang fire under control ganap na alas 2:07 ng hapon at alas 2:32 naman nang ideklara ang fire out. Samantala, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang investigasyon sa lugar upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang kabuuang halaga ng pinsalang dulot nito. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 18, Talatang 13. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, unang araw sa buwan ng Hulyo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Wala na daw bati, sabi ni Adet. Ayan, Diyosa, Alex at Aljan. Wala na, sabi ni Gilas at Paraon. Bernie, kumakaway na yung mga kamay nila. Ayan, sa inyong lahat, mga kasama natin dyan sa Good Morning Kuya. Standby na po kami. O sige, no more time. Kasama natin dyan sa, sino ba yun? Si Races, at saka syempre si Ian and Carl. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo.
pa naman po si Annie Tentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.